Nagtapos ang nakaraang parte ng ating kwento nung matagumpay ng manganak ang nanay ni Little Xiaojin. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, pagkalipas ng isang buwan na pananatili ng ating kuya sa tahanan nila, Little Xiaojin, dito ay nakita natin ang ating kuya na inaamoy ang spirit herb na regalo sa kaniya ng nanay ni Little Xiaojin. Agad namang napagtanto ng ating kuya na hinog na ang bunga ng spirit herb dahil sa nilalabas nitong nakakaakit na amoy. Dahil dito ay agad na pinitas ng ating kuya ang bunga ng spirit herb upang ito ay kainin. Sa tabi naman ng ating kuya ay nagsalita si Little Xiaojin. Saad nito na kainin na agad ni Kuya Yetian ang prutas, kaya napatanong ang ating kuya kung bakit nagmamadali si Little Xiaojin na makain ng ating kuya ang prutas. Pagkatapos nun, ay agad nang kinain ng ating kuya ang prutas at pagkatapos ay nakaramdam siya ng matinding sakit sa kaniyang dibdib. Dahil dito ay agad na natumba at nawalan ng malay ang ating kuya, napansin naman ito ng mga magulang ni Little Xiaojin, kaya agad silang lumapit upang tingnan ang kalagayan ni Kuya Yetian. Samantala si Little Xiaojin naman ay nanlaki ang mga mata at napasigaw nang makita niyang nawalan ng malay ang kaniyang master. Nang sumunod na araw ay nagkamalay na ng ating kuya at nang umupo siya ay naramdaman niyang sobrang sakit ng ulo niya dahil dito ay naisip niya na para bang may isang uri siya ng mental power. Dagdag pa niya na ang mga nasa antas lamang ng great martial artist lamang ang magkakaroon nito. Napagtanto rin niya na nagkaroon siya ng mental power kahit nasa antas lamang siya ng elite martial artist dahil sa bunga ng spirit herb na kinain niya. Dahil dito ay agad niyang sinubukan ang bagong kakayahan niya at dahil dito ay napagtanto niya na maari niyang makopya ang isang talent sa layong 50 metro at hindi na niya kailangan pang hawakan ang kaniyang target upang makopya ang talent nito. Agad namang sinubukan ng ating kuya ang nadiskubre niyang paraan upang makopya niya ang isang talent gamit ang kaniyang mental power sa mga magulang ni Little Xiaojin. Dahil dito ay agad na nagpakita ang status window ng nanay ni Little Xiaojin at nakalagay sa status window na ang nanay ni Little Xiaojin ay may advanced rank na bloodline talent at speed talent. Meron rin itong endurance talent na nasa antas ng medium rank at recovery talent na nasa novice rank. Dito ay nagtanong rin ang status window kung gusto ba niyang kopyahin ang medium rank na endurance talent. Napatayo naman ang ating kuya habang iniisip na wala nang gaanong maitutulong ang endurance talent sa kanya, kaya agad niyang piniling hindi na muna ito kopyahin at napagpasyahan rin niyang pataasin muna ang kaniyang cultivation talent. Pagkatapos nun, ay napagpasyahan ng ating kuya na oras na para umuwi siya at sa paglalakbay niyang ito ay marami siyang nakuha tulad ng advanced rank na speed talent at ang pagkakaroon niya ng mental power. Dito ay nagpaalam na rin ang ating kuya sa mga magulang ni Little Xiaojin at nagpasalamat rin siya sa nanay ni Xiaojin dahil sa magandang regalo nito sa kaniya. Nang marinig ni Little Xiaojin ang sinabi ng kaniyang master, ay agad siyang tumakbo at umiyak habang sinasabi na ayaw niyang mahiwalay sa kaniyang master at gusto niyang sumama sa master niya. Napangiti naman ang ating kuya at sinabi nito na, "Sige, isasama kita at ipapakilala kita sa kapatid ko. At sigurado akong magugustuhan kanya." Dahil dito ay lalong napaiyak ang ating cute na alaga habang nagpapasalamat sa ating kuya. Pagkatapos nun ay nakita natin na mabilis na tumatakbo ang ating kuya kasama ang ating cute na alaga sa kaniyang balikat. Dito ay namangha si Little Xiaojin sa mga tanawing nakikita niya at nasabi nito na master napaka-interesante ng labas na mundo at marami siyang mga tanawing hindi pa niya nakikita. Habang tumatakbo ng mabilis ang ating kuya, ay nagulat siya dahil sa nakita niya, kaya agad siyang huminto upang tingnan kung ano nga ba ang nangyari sa lugar na ito. Dito ay nakita ng ating kuya ang mga nakahandusay, nakatawan ng mga tao na wala ng buhay. Napansin ng ating kuya ang mga kasuotan ng mga taong to, kaya nalaman niya na ang mga taong ito ay mula sa paaralang pinapasukan niya, ang Fifth Academy. Napatingin naman ang ating kuya sa isang nakahandusay na katawan at dito ay lalo siyang nagulat at nangamba dahil nakita niya ang kaibigan niyang si Zhang Bao na duguan at hindi niya alam kung buhay pa ba ito. Dali-daling tumakbo ang ating kuya at si Little Xiaojin papunta kay Zhang Bao na kasalukuyang nakasandal sa isang sirang kotse. Agad namang sinubukang gisingin ng ating kuya ang kaniyang kaibigan, "Zhang Bao, ayos ka lang ba?" "Anong nangyari dito?" Pasigaw na tanong ng ating kuya.
Dahil dito ay bahagyang nagkamalay si Zhang Bao at minulat nito ang kaniyang mata. Tian, ikaw ba yan? Tanong ni Zhang Bao. Dahil dito ay natuwa ang ating kuya dahil buhay pa ang kaibigan niya. Pagkatapos ay agad niyang nilabas ang isang healing potion upang ipainom kay Zhang Bao. Agad na ipinainom ito ng ating kuya kay Zhang Bao habang sinasabi niya na agad itong inumin ng kaibigan niya dahil isa itong dugo ng high-rank ferocious beast at makakatulong ito upang makarecover siya. Pagkatapos mainom ni Zhang Bao ang dugo ng halimaw ay bahagya nang bumalik ang lakas niya at dahil dito ay nagawa niyang makwento kung anong nangyari sa kanila. Dito ay nagtanong ang ating kuya na kung ang umatake ba sa pangkat ng kaibigan niya ay ang mga martial artist na mula sa Steel Fang Base. Sagot naman ni Zhang Bao, natama si Yetian, dagdag pa niya, na ang Steel Fang Base ay nawasak dahil sa pag-atake ng mga malalakas na ferocious beast at 100,000 tao ang tumakas papunta sa Lin Hai Base dahil doon ay nawala ang kaayusan sa Lin Hai Base at maraming bandido ang nagkalat sa labas ng Lin Hai Base na sila rin ang umatake sa amin. Dagdag pa na tanong ng ating kuya na kung sino na ang namumuno ngayon sa Lin Hai Base. Seryosong sagot naman ni Zhang Bao na ang alam ng mga tao ay ang Lin family pa rin ang namumuno sa Lin Hai Base, ngunit sa katotohanan ay naging puppet na rin sila ng Steel Fang Base. Hindi naman ikinagulat ito ng ating kuya at inaasahan na rin niya na may malaking pagbabagon mangyayari sa Lin Hai Base. Pagkatapos ng usapan nila ni Zhang Bao, ay napunta naman ang mga pangyayari sa bahay ng ating kuya at sa loob nito ay naroon si Yeyu at si Captain Gale Wolf na kasalukuyang nagsasanay. Dito ay agad na umatake si Yeyu at agad naman itong napawalang bisa ni Captain Gale Wolf at pagkatapos ay ang kapitan naman ang umatake at dahil sa lakas ng atake ng kapitan ay nagawa nitong mahati sa dalawa ang wooden sword ni Yeyu. Dito ay nakita natin na bumagsak si Yeyu sa sahig dahil sa atake ni Captain Gale Wolf. Nadismaya naman si Yeyu dahil muli na naman siyang natalo sa sparring nilang dalawa ng kapitan. Dito ay pinuri siya ng kapitan dahil maganda ang pinakita nito at may talento nga raw itong si Yeyu. Sagot naman ni Yeyu na gumaling lamang siya dahil tinuruan siya ng mabuti ng kapitan. Pagkatapos nun ay agad na tinanggal ni Yeyu ang kaniyang helmet at napangiti ito habang pinupunasan ng pawis sa kaniyang muka. Bigla namang may pumalakpak ng malakas at dahil dito ay agad na lumingon itong si Yeyu upang tingnan kung sino ang taong to. At dito ay nakita natin na ang kuya pala natin to nakakarating lamang sa kanilang tahanan at kasalukuyang nakasandal sa pintuan. Halos mapalundag naman sa tuwa si Yeyu nang makita niyang si Kuya Yetian pala ang dumating at pumalakpak kanina. Agad namang tumakbo ng mabilis si Yeyu, papunta kay Kuya Yetian upang yakapin siya, habang sinasabi na sa wakas ay nakabalik na ang kuya niya. Habang nagyayakapan ang magkapatid, ay biglang sumilip si Little Xiaojin mula sa balikat ng ating kuya. Agad namang napansin ito ni Yeyu at tinuro habang tinatanong ang kuya niya kung isa ba yang pusa at kung ano ang pangalan niya. Sagot naman ng ating kuya na ito nga pala si Xiaojin. At pagkatapos nun, ay agad na hinablot ni Yeyu si Little Xiaojin at itinakbo ito habang naiwang tulala si Kuya Yetian sa naging reaksyon ng kaniyang kapatid. Nakita naman ito ng kapitan at natawa saad ng kapitan na dahil nagkaroon siya ng pet ay bigla kanyang nakalimutan, mukhang hindi mo ito inaasahan na ipagpapalit ka ng kapatid mo sa isang cute na pusa. Agad namang liningon ito ng ating kuya at nakita niyang si Captain Gale Wolf pala ang nagsasalita. Dito ay sinabi ng ating kuya na mukhang si Yeyu ay isa na ngayong martial arts apprentice dahil sa tulong ni Captain Gale Wolf. Kaya dahil dito ay agad na nagpasalamat si Yetian sa kanya. Saad naman ng kapitan na maliit na bagay lamang ito kumpara sa naitulong sa kanya ni Brother Yetian niya, kaya hindi dapat ito magpasalamat. Pagkatapos nun, ay agad silang lumabas ng bahay habang nag-uusap at dito ay natanong nga ng ating kuya kung may nangyari ba habang wala siya. Sagot naman ng kapitan na wag mag-alala si Brother Yetian niya dahil ligtas ang lugar na to. Dagdag pa ng kapitan na pagkatapos umalis ni Yetian ay may babaeng nagpakilala na Xiaoyu ang pumunta dito at ibinigay ang bagay na to. At sabi niya sa amin na kapag nakita ito ng taga Steel Fang Base ay hindi sila maglalakas loob na saktan sila. Dito ay nalaman ng ating kuya na ang hawak ng kapitan ay ang Martial Pavilion Token. Dahil dito ay napangiti at napabuntong hininga ang ating kuya habang iniisip na malamang na si Yuling ang may pakana nito. Tanong naman ng ating kuya na kung may iba pa bang nangyari bukod doon.
Saad naman ng kapitan na wala naman naging sitwasyon upang magamit nila ang Marshall Pavilion token, ngunit may isang lalaking nagngangalang Sun Feng ang pumunta dito upang hamunin ka ng isang life and death na duelo. Agad namang naalala ng ating kuya kung sino itong si Sun Feng dahil ito lang naman yung tarantadong kamote noon na mabilis magmaneho ng motor bago umalis ang ating kuya noon. Sabi pa naman ng kapitan habang iniisip ang nakakatakot na presensya at itsura ni Sun Feng na itong taong to daw ay isa sa 4 na henyo ng Steel Fang Base at nung makapasok siya sa syudad ay hinamon niya ang mga nasa antas ng elite martial artist at hindi pa daw ito natatalo ayon sa kapitan. Pagkatapos sabihin niyo ng kapitan ay lumingon siya sa ating kuya at sinabi nitong dapat maging maingat si Yetian dahil hindi madaling kalaban itong si Sun Feng. At dahil hindi sumagot ang ating kuya at tahimik lang ito naglalakad sa likuran ng kapitan, ay huminto itong si Kapitan Gale Wolf at tinanong kung narinig ba ng ating kuya ang mga sinabi niya. Ngunit ang ating kuya ay biglang ngumiti at base nga sa ngiti nitong ating kuya ay mukhang balak nga nitong turuan ng leksyon itong si Sun Feng. Habang tahimik na naglalakad ang ating kuya at ang kapitan, ay bigla ngang dumating itong si Sun Feng habang nagmamaneho ito ng sobrang bilis at dito nga ay bigla itong huminto sa harapan ng ating kuya na halos matamaan na ng gulong ng motor niya ang ating kuya. Napansin naman ito ng ating kuya at tinitigan nito ng masama si Sun Feng. Itong si Sun Feng naman ay agad na iniwas ang gulong ng motor niya at maayos itong nakahinto sa harapan ng ating kuya. Buti na lang ay hindi tinamaan itong ating kuya dahil kapag nagkataon ay siguradong may kalalagyan ang isang to. Dito ay lumingon itong si Sun Feng at tinanong ang ating kuya kung siya ba si Yetian. Tugon ng ating kuya na siya nga si Yetian. Natuwa naman itong si Sun Feng at sinabi nito na sa wakas ay nakabalik ka na Yetian. At dito nga ay hinamon ni Sun Feng ang ating kuya at sinabi nitong bukas ng 10:00 ng umaga ay dapat pumunta ka sa Minghoy Square at doon tayo maglalaban at ang mapapanalunan mo ay isang aklat ng pamamaraan sa espada na nasa antas ng bronze rank. Ngumiti naman itong si Sun Feng at mayabang nitong sinabi, tingnan natin kung may lakas ng loob kang pumunta. Sa kabilang banda naman ay ginamit ng ating kuya ang bago niyang kakayahan na makita ang status window ng mga nilalang sa paligid niya gamit ang kaniyang mental power. At dito nga ay agad na nagpakita ang status window ni Sun Feng at base dito ay may cultivation talent siya na nasa antas ng intermediate rank at may sword talent na nasa antas ng medium rank. Dahil dito ay agad na kinopya ng ating kuya ang cultivation talent nitong si Sun Feng na nasa antas ng intermediate rank. At agad na lumabas ang panibagong status window na nagsabing matagumpay na nakopya ng ating kuya ang isang intermediate rank na cultivation talent. Napangiti naman ang ating kuya nang makita niya ito at pagkatapos ay sinabi niya kay Sun Feng na pupunta siya bukas. Narinig ito ni Sun Feng kaya agad siyang lumingon at sinabing kung ganun ay aantayin ko ang pagdating mo bukas. Pagkatapos noon ay agad na ring umalis itong mayabang na si Sun Feng. Bigla namang nagsalita ang kapitan at sinabi nitong walang ingat itong si Yetian at basta-basta na lamang niyang tinanggap ang hamon ni Sun Feng. Dagdag pa ng kapitan na napakalakas nitong si Sun Feng at sa kasalukuyan lakas ng ating kuya ay siguradong matatalo lamang ito. Naging seryoso naman ang ating kuya nang marinig niya ang sinabi ng kapitan at dito ay nanggigigil na itong ating kuya at gusto nang wasakin ang pagmumukha nitong si Sun Feng. Dito ay sinabi ng ating kuya na malalaman na lamang nila bukas kung sino ang mas malakas sa kanila ni Sun Feng. Napunta naman ang kwento sa tahanan ng ating kuya at dito nga ay pinakita sa atin ang kasalukuyang status window ng ating kuya. Sa ngayon ang ating kuya ay may cultivation talent na nasa antas ng intermediate rank at dito ay mukhang nagkamali ang author dahil sa pagkakaalam ko ay nasa advanced rank na ang speed talent ng ating kuya. Ngunit ang nakalagay sa larawan nato ay nasa antas lamang ito ng high rank. Sa pagpapatuloy, ang ating kuya ay may sword talent na nasa medium rank, dark shadow talent na novice rank, recovery talent na nasa antas ng high rank. Pero sa pagkakaalam ko ay nasa antas ito ng advanced rank at mukhang lutang na rin yung author ng manhwa nato, kagaya ko. At panghuli ay ang strength talent ng ating kuya na nasa antas ng intermediate rank. Dito ay napansin ng ating kuya na may cultivation talent na siya na nasa antas ng intermediate rank. Dahil dito ay naisip ng ating kuya na pagsamahin ang kasalukuyang cultivation talent niya at ang cultivation talent
na nakopya niya mula kay Sun Feng. Kaya nang nagtanong ang status window kung gusto bang pagsamahin ng ating kuya ang isang intermediate rank na cultivation talent, ay hindi na nag-alinlangan itong piliing pagsamahin ang kasalukuyang intermediate rank na cultivation talent niya at ang intermediate rank na nakopya niya. At dahil dito ay tumaas na sa antas ng high rank ang cultivation talent ng ating kuya. Pagkatapos nun ay naglakad papunta sa may balkonahe ang ating kuya at mula dito ay pinanood niya ang tanawin sa syudad. Habang lumalanghap ng sariwang hangin, dito ay nasabi ng ating kuya na inaabangan ko na ang laban namin ni Sun Feng bukas. Kinabukasan, sa may Minghoy Square, kung saan magaganap ang duelo ng ating kuya at ni Sun Feng, dito ay maraming tao na ang nag-aabang upang mapanood ang laban. Nandito na rin si Sun Feng at nakaupo na ito habang inaantay ang ating kuya. At sa tabi niya ay ang isang aklat ng pamamaraan sa espada na premyo ng ating kuya kapag tinalo niya si Sun Feng. Sa likuran naman ng aklat ay ang isang stone tablet na tinatawag na Linshi Merit Monument. Sa kabilang dako naman ay maririnig natin ang mga tao sa paligid na nag-uusap, sabi dito ng isa sa mga tao, na pumili na naman ng bagong lugar ng magiging duelo si Sun Feng at hindi pa daw natatalo itong si Sun Feng kahit isang beses. Dagdag pa ng isa na narinig niya na ang tangang tumanggap ng hamon ni Sun Feng ay may apelyedong Ye. Dugtong naman ng isa pa na narinig niya na ang pangalang ng kalaban ni Sun Feng ay Ye Tian. Bakit kaya siya ang hinamon ni Sun Feng ng isang life and death na duelo? Saad pa ng isang manonood na mukhang napakamalas daw ng ating kuya dahil si Sun Feng pa ang nakalaban niya at mukhang pati na rin itong Linshi Monument ay mawawasak rin. Dagdag pa ng isang matandang lalaki na kada mananalo raw itong si Sun Feng ay winawasak niya ang monumento ng isang pamilya, malamang na ginawa ito ni Sun Feng dahil may balak itong gawin. Sagot naman ng lalaking may eyeglass na marami na raw winasak na monument ng mga malalaking pamilya itong si Sun Feng at mukhang ang Lin Family Monument naman daw ang susunod. Sa likod naman ng maraming tao ay naroon si Yuling at si Xiaoyu. Dito ay nagtanong si Xiaoyu kay Yuling na kung pupunta daw ba si Ye Tian at nag-aalala siya sa kanya. Sagot naman ni Yuling na wag mag-alala si Xiaoyu dahil kung hindi man matalo ni Ye Tian si Sun Feng ay kaya pa rin nitong protektahan ang sarili niya. May isang babae naman ang nagtanong kung bakit napakaraming tao ang pumunta upang manood ng laban ng kuya niya at ni Sun Feng. At ang babaeng nagsalita pala kanina ay si Ye Yu at sa likuran nito ay si Captain Gale Wolf. Sagot naman ng kapitan na sa tuwing lalaban si Sun Feng ay maraming tao ang pumupunta dahil sa reputasyon na nabuo niya mula sa mga napanalo niyang laban. Saad naman ni Yeo na sa dami raw ng tao ay papano raw sila sisiksik upang makahanap ng magandang pwesto. Agad namang lumingon si Yeo sa ating kuya at sinabi nitong, "Kuya, bumalik na lang kaya tayo at wag ka na lang nakipaglaban kay Sun Feng." Hinawakan naman ng ating kuya ang ulo ng kapatid niya at hinaplos ito at pagkatapos ay nagsalita siya. "Huwag kang mag-alala, babalik rin ako agad at magiging mabilis lang to." Pagkatapos ay agad na tumalo ng mataas ang ating kuya na ikinagulat naman ni Yeo. Dito ay maangas na nakalanding papunta sa ring ang ating kuya. Pagkatapos ay agad siyang tumayo at inayos ang kaniyang kasuotan habang humihingi ng paumanhin kay Sun Feng dahil pinag-antay siya ng ating kuya. Agad namang tumayo itong si Sun Feng mula sa kaniyang upuan at sinabi nito na akala niya ay naduwag na ang ating kuya at hindi ito pupunta sa laban nila. Pagkatapos ay agad na itinuro ni Sun Feng ang aklat ng pamamaraan sa espada at sinabi niya na kung mananalo si Ye Tian ay mapapasa kanya ang bronze rank na sword technique na tinatawag na breeze slash. Pagkatapos marinig ito ng ating kuya ay agad rin siyang naglabas ng isang aklat ng pamamaraan sa espada. Dito ay sinabi ng ating kuya na itataya rin niya ang aklat ng pamamaraan sa espada na meron siya at ito ay isa ring bronze rank. Pagkatapos ay agad itong inihagis ng ating kuya at tumama ito sa aklat ng pamamaraan sa espada ni Sun Feng. Nahulog ang dalawang aklat at nang bumagsak na ito sa lupa ay nakita natin ng mas malinaw ang pangalan ng aklat na ipinusta ng ating kuya at ito pala ay ang Shadow Sword. Nainis naman si Sun Feng sa ginawa ng ating kuya at habang binubunot niya ang kaniyang espada ay sinabi niya na umaakting daw ang ating kuya upang maging cool siya sa paningin ng mga tao. Pagkatapos noon ay biglang naglaho si Sun Feng sa kinatatayuan niya kanina
At dito ay mabilis siyang sumusogod papunta sa ating kuya at mukhang balak nitong tapusin ang laban ng mabilis. Sa kabilang banda naman ay nakita ito ni Yeo, kaya sumigaw siya, "Kuya, mag-iingat ka." Sigaw niya at dahil dito ay napatingin ang ibang nanonood na malapit sa kaniya. Samantalang ang ating kuya naman ay nakatingin lang sa pasugod na si Sun Feng habang ito ay bahagyang nakangiti. At dito ko na muna tatapusin ang ating kwento at pasensya na kayo dahil alam kong nabitin kayo. Nagpapasalamat rin ako sa mga patuloy na sumusuporta sa aking channel. San ay nag-enjoy kayo